Anim na pungulo na ang umupo sa Malacanang, dalawa sa kanila, Aquino. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa rin matukoy-tukoy ang mastermind sa pagpaslang kay Senador Ninoy Aquino noong August 21, 1983? Sino nga ba tunay na nag-utos? Siyempre, sino pa ba yung unang titingnan noon? Agad naglabas ang pahayagan na kaupo ng si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na wala siyang kinalaman sa pagpatay at agad na inginuso ang kanyang paboritong suspects, ang mga komunista. Siyempre, walang naniwala sa kanya. Bakit naman gagawin ng NPA yun? E di ba si Marcos na rin mismo ang nagsabi na komunista raw si Ninoy? Pero kung si Marcos, ganun na nga ba kasimple yun? Ganun ba karami trumabaho si Marcos sa kilala sa kanyang pagiging mabusisi at maingat na pagpaplano? Hindi rin daw estilo ni McCoy ang assassination. Sa katunayan, kung gusto lang daw ng Pangulo, dapat tinuluyan na noong nahatulan ng death sentence ng military court noon, 1978 si Ninoy, nabrad pa niya sa Upsilon Sigma Phi. October 14, 1984, binuo ni Marcos ang Agrava Commission para imbestigahan ang Aquino-Galman murder. Hindi mula sa kanyang kagandahang loob, pero ang sabi ito rin matapos pagbantaan ng ilang miyembro ng US Congress na puputulan ng military aid ang Pilipinas kung hindi agarang magkaroon ng pagtutukoy ng salarin. Matapos ang more than 20,000 pages ng testimonya at halos 200 saksi. Rekomendasyon ng Agrava Commission na ang krimen ay isang military conspiracy at dapat kasuhan si General Fabian Ver, ang AFP Chief of Staff, kasamang 26 pang mga pangalan. Kasi na, sino pa nga bang meron kakayahan at access? Unless mala Jason Bourne o John Wick pala kumilos itong tinuturong gunman na si Rolando Galman. Pero December 1985, napawalang sala si Ver at binalik sa pwesto. And after 10 years, namatay na lang si Ver sa Bangkok na hindi na ibunyag ang katotohanan. Taong 1990, hinatulan sa Sandigan Bayan ang 16 na tao kasama si dating Air Force Master Sergeant Pablo Martinez ng DOI Aviation Security Command ng Philippine Air Force. Pero 2014, namatay sa isang hit-and-run na aksidente si Martinez habang nagbibisikleta sa kahabaan ng Roas Boulevard. Malas o kadudo-duda masyadong timing? Mukhang kahit ilang Aquino pa at ilang Marcos pa ang maging Pangulo balang araw ay hindi na yata malalaman kung sinong tunay na mastermind. Ang mas mahalaga raw ay pag-usapan ang naging kahulugan ng kanyang naging kamatayan na ngayon ay pilit na binabago at dinudumihan ng mga trolls ang kasaysayan. Pero bago tayo magtapos, kung patibayan lang ang usapan, ito ang isang larawan ng August 21, 1983, nakatingin sa bangkay ni Ninoy, ang nooy Minister of National Defense at ngayon dati ring Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. 59 years old siya niyan. Kung nagkita ba sila pagkatapos ng Nobyembre 13 ng isang taon, ay hindi na natin malalaman. Pero August 1983, baka may isang abogado na pormadong-pormado. Hindi natin sigurado kung saan nagtrabaho ng isang tong abogado na pormadong-pormado, pero malamang sa kumpanyang pribado. At akalain mo, kung magdamit parang isang modelo, biruin mo na, naging legal advisor pa rin ng dating Pangulo. At kailan lang, naging isa pa sa mga hurado ng Miss Universe Pakistan. Hindi pala tanong, oo. Isayaw, wala na, oo. Kaya mo yan, multi-talented na, tunay, hindi lang mahusay sa kantahan, kundi pati rin sa sayawan. At yan po, mga kapatid, ang, para di ka ma-bored, Word of the Lord.